empty na ako. Empty na. Wala pang reload. So hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. They send me back empty. So yun, good morning mga kabiyero. At magsha-shower muna ako dito sa Flying J. So as usual, napaandar ko na yung truck. Habang nagsha-shower ako is nagwa-warm up siya. So ligo muna ako. Oras ngayon ay ano oras ba? 6:46 ng umaga. And tirik na yung araw. So mas masarap magtrabaho kapag fresh tayo. So yun. Kuha nga lang pala man ako shower. Dito na ako kuha shower sa apps. Reserve shower. So habang may available pa yung shower. So kagabi, lakas ng ulan kagabi. Masarap matulog. Shower number 3. Shower number 3. Salah. Baguhan ako rito sa truck stop na to. 40134. Shower number 2. 40134. Shower number 3. So ganito yung mga shower dito. So na-miss ko yung shower ng US. Ganyan. Walang pinagkaiba sa shower ng Canada. Same pa rin. Same din. So yun guys, shower muna. So tapos na tayo mag-shower. Pupunta na ako sa truck. At magkakape. Pinala ako sa truck. So yun, naubos na yung mga truck dito. At mga oras na ay 7:27. Tagal ko rin nag-shower So alam nyo guys, dito kasi sa Amerika kaya masarap mag-shower kasi unang-una sa lahat, yung tubig ng US or yung shower, maganda yung pressure. Hindi kagaya sa Canada. Hindi naman lahat ng sa Canada ng shower. Yung mga usually yung mga shower sa Canada, mahihina yung pressure. Hindi kagaya dito sa US, kaya minsan pagka nung nag-US ako, ang tagal ko mag-shower. Abot ako 30 minutes, 45 minutes, minsan isang oras. Tsaka higit sa lahat, mas masarap mag-shower sa US kaysa bahay. Kasi why? Mahal ang tubig. Dito libre. Kaya kahit magbabad ka. Makakunti na yung truck. Makikita nyo, makakunti na. So yun yung truck ko. Naka-container dito ako nakaparada sa dulo. So may isang penner doon. Ang tandang puti. Yan yun. Tara, samahan niyo ako sa biyahe. Deliver na natin to. So yan. Iwan ko na nga pala siya na under para nagwa-warm up na siya. So double check ko na lang ulit yung pre-trip ko para in case of may ginawang yung iba. So naka 43 minutes pala ako. So yan, naka 43 minutes ako tambay. I mean nakatigil para mag shower. So yan, double check ko lang din bago tayo umalis.
Right. Kasi natin itong ating mga gamit. Okay. Let's get it on. Thank you Lord for another day. Another day, another blessing na naman tayo. Kasi blessing na naman. Blessing lagi yung paggising sa umaga. Tag test. Para sure. Let's go, let's go. So wala pa akong reload. Nag-message na rin ako sa dispatch kung anong plan after. Di naman tayo nagmamadali. Although kailangan ko makabalik tomorrow ng umaga. Okay lang, marami tayong time. Oras ngayon dito is 7:50 ng umaga. Pag-8 pa lang. Ang appointment ko kasi is 10 o'clock. But ano naman siya, yung anytime pwedeng mapaaga. Load naman ako ng maaga ngayon. So kaya nag-update ako ng ETA. Operator din eh, Volvo. Marami kasi natutulog dito sa truck stop na to. Lalo pagka yung late na lang late ka lang mag-park. Kasi cold storage kasi itong katabi. So bawal mag-park kasi doon. Kasi naka-deliver na ako dyan before, nung nasa Trappers pa ako. Naka-deliver na ako dyan. Bawal kasi matulog dun. Lakas ng ulan kagabi. Parang akala mo nag-hail eh. Gagawin ko rin pag uwi ko, pagpuputing-ting na naman ang truck. Kuting-ting. Gusto ko rin kasi malaman kung bakit umiingay yung ano. Hindi naman sa blade eh. Hindi naman siya squeaking noise. Back to interstate na. So meron nga pala ako dito pantabing para sa init kahit mangitim. Laking bagay to. Galing pang Philippines to. Ito yung nabibili sa mga auto supply or sa Banawe or sa may ano, meron din sa may ito? Sa may Pasay. Bilihan ng mga car and truck accessories. Kasi ito, malapad kasi ito eh. Yung nabibili kasi sa mga mall, yung sa Blade, sa Ace Hardware, may maiksi yun pang mga kotse. Ito kasi sakto hanggang mula dito sa taas hanggang baba. So baka pagka makakauwi ako Pilipinas, bibili siguro ulit ako ng ganito. Manipis na eh. Hindi na ano yung tip. Medyo tumatagos na.
malapit na ako dito sa dideliveran ko in about 12 kilometers. So, wala pa rin akong reload. Pala pa lang mamaya pag habang nasa dock, habang nag-unload. Medyo maambon-ambon lang ng kaunti, but maganda naman yung weather, tirikang araw. So guys, iba talaga tumakbo sa US. Very smooth talaga ng takbuhan. Very smooth. Dito kasi sa Amerika, yung mga intersection kasi dito, hindi naman totally intersection, yung mga cross highway, itong interstate, puro overpass, kaya wala masyadong ano ng mga tumatawid. Unlike ng Canada, puro intersection. Why? Kasi may winter ang Canada. Hindi pwede sa taas kasi pagka nag-block ice yan, tapos yung mga paahon. Kaya yung mga overpass lang sa Canada, halos karamihan nasa city lang, wala sa main highway, wala sa Trans-Canada Highway. Ang marami sa Trans-Canada Highway is mga railroad, kaya bumpy ang highway ng Canada. Tapos marami pa intersection, kagaya na nangyari sa akin na aksidente. Hindi kagaya dito sa interstate. Kaya dito sa US smooth lagi ang biyahe. So, yun nga lang, hindi na ako masyado kasi nag-US dahil nga nung napapasok ako sa LCV, sa long combination vehicle, laging ano lang, Alberta, Saskatchewan, yan lang. Kaya ito yun, tumawid ako ng border, nagbayad ako ng transponder kasi hindi na pala naka-activate yung aking transponder kasi nga mas majority ng biyahe ko is Canada. So simula nung nag-LCB ako hanggang ngayon, so more than 1 year na ako nag-LCB. Dalawang beses pa lang ulit ako nakakabalik ng US, nung last winter tsaka ngayon. Isang summer and isang winter. Gusto ko sanang bumalik, but ang problema kasi, ang isa pa kasi yung problema, wait, alternate road. Ang isa pa kasi yung problema, yung kapag ka na-breakdown ka dito sa US, napakamahal. Napakamahal. Pasok boy, mahal ang paggawa, mahal ang towing, then mag-ano ka pa, mag-hotel ka pa, then mag-airplane ka pa kung magtagal yung truck mo sa shop. Unlike lang kung Canada lang ang biyahe, pag na-breakdown ka, madaling umuwi. Maraming mga dumadaan ng mga kasamahan natin, mga Pilipino, na Canada lang ang biyahe. So, yun lang ang biyahe, walang ibang daan. Hindi kagadi sa interstate, lalo pagka napalayo ka Texas, wala naman masyadong bumibiyahe ng mga, lalo sa amin, wala masyadong bumibiyahe ng Texas. So yun lang ang reason. Dito ko pinapadaan, mas maganda tumaan sa kabila. So ito na yung entrance, I mean bungad ng Fargo. Kung ba't ako doon pinapadaan ng isang GPS, punta lang mas malapit dito.
12th Avenue. Dito tayo. Dahil sa parko. So nandun na yung dideliveran ko. Bungad lang yun. Doon lang sa area na yun. So Fargo. Avenue North. Instamart. Dito truck stop to. Ito truck stop dito. Yung address kasi lagi ng bill of lading doon. Sa kabilang side, kabilang building nila. But dito kasi nag-unload sa isang building eh. Kaya dito tayo. Kung saan nag-unload kasi doon din tayo ituturo. Warehouse din dito. Malalaki. UPL. Subukan natin dito. Pag di tayo inunload dito, di wabay tayo doon. Ganun lang yun. Auditor. Sa stoplight. May landfill pala dito. Laki. Grabe ba? Grabe ba yung pinaggagawa mo ba? Grabe. Kung hindi ako paliko sa pulka. Basta-basta na pumapasok. Let's see. Ayan, load tayo dito. 9 o'clock. Uy, lalim. Ito, Dakota. Dakota MB. Ito lang tayo, hazard lang tayo dito. Sa gilid. Alright. Okay, arrive. Then bills. The bills. Safety shoes. Safety shoes tayo, safety shoes. So yan, balikan ko kayo guys. So empty na ako. Empty na.
Wala pang reload. Message tayo. So empty na. So hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. But sarado ko muna yung trailer. La 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 la. So wala pa akong reload. Punta muna tayo ng truck stop. Punta tayo sa truck stop. Lantay. So kasi hindi ko alam. Wala kasing pang reply kung pipick up ba ako ng load o pababalikin ako ng empty. So I'm not sure. Kailangan ko lang gawin muna ngayon ay pumunta ng truck stop. Kasi walang washroom dito. Usually lang naman. Meron kasi kami ditong terminal sa park. But hindi pa ako nakakapunta ron. Baka meron tong trailer na loaded, or papick upin ako somewhere here, or padiretso na ako ng pick up ng load sa Minnesota, which is 200 kilometers from here, then pabalik ng Winnipeg. Hindi ko alam, wala pang update. Naka 2 message na ako sa satellite. Kasi ayaw nila ng tawag. Puro ano lang. Use your satellite. Sabi nila. Anyway, tayo sa truck stop para mas maganda. Hirap naman tumawid dito. Whoop! Yaman ni popcorn. Bakit kasi walang stoplight eh? Sa Walmart, but yun nga, yun, may isang banner to. May isang banner. Siguro dito rin siya nag-deliver kasi meron akong isa dapat kasabay eh. Kaya siya nag-deliver. Dito siguro siya nag-deliver. Alamin
Alamin natin. Spending my time. Matanda ata yun. Kaya tayong matanda. Younger bison. Tignan natin. Where are you heading? Where are you heading? Empty? Where did you deliver? Where did you deliver? No, I mean, did you deliver here? Where? Oh. No plan yet. I'm empty. I just delivered there in Dakota. Where? Here? I deliver on the other building. Hey, thanks. They send me back empty too. They send me back empty. $15 lang pala eh. So patawid na ako dito sa border. Ito na yung last exit bago mag-Emerson. Last exit before Canada. 215 Pembina River. Let's get it on. Ayun nga, empty na ako pabalik. Wala nang laman. Dadrop ko na lang to sa Winnipeg na terminal. Pembina Gorge State Recreation Area. Walang masyadong truck dito. Canada Custom. Custom. Border. Uy, kakonte truck. Kakunti pa rin itong mga tawid oh. Dalawang
nakabukas. Kaliwat kanan, dulo-dulo. Ito na ako. Sa border. PR card ang pabalik, tsaka isang manifest portal. Ito lang ang kailangan pagkapapasok ng US, kasi passport. Good afternoon, sir. Winnipeg. Just crossed yesterday. Fargo. Then I'm going back empty. Yeah. Nothing, sir. Thank you, sir. Have a good day. Ganun lang kabilis ang pabalik, lalo at empty. Alright. Construction. Construction. Magbubutas. Ayaw nito. Let's go, let's go. Ayan na. Welcome to Manitoba. Pressure yan ng Manitoba. Construction na naman. So dito na ako sa Winnipeg. Ayan na, approaching na ako na welcome to Winnipeg. Bienvenue. Ngayong summer, puro construction talaga. Grabe. Grabe, grabe. Construction season ngayon. Hindi summer. Construction. Welcome. Papasok na ako ng perimeter highway. At dahil magka-drop na ako sa Winnipeg terminal. So ano na naman, day off na naman. So ang biyahe ko is Monday na. So today is Thursday. Tomorrow is Friday, syempre.
puro ginagawa mga kalsada. Two 2:45 na ng hapon. So, maggagawa muna ako sa bahay ng mga kailangan dapat gawin. Yawa. La 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 la. Boy, ay. Dito na lang tayo. Lubog na. Dito na lang siguro. Bahala siya kung may pako. Hindi na pinupulo. Grabe, malalim ng lubak. Oh, malikabok. Ah! Alright, we're here. Thank you Lord for the safe travel. Arrive muna tayo, arrive. Okay, so na-drop ko na, na-post trip ko na. Dali ko na lang itong papel ko, trip report ko sa opisina. Bilipit. Baba ang airbag. Tatapon pala muna ako ng basura. Basura baby. Ow. Lalim. Yung mag-asawa ngayon lang dumating. Norman. What happened? Trailer. Tapos muna ako basura. Basurahan. Tayo diretso.
basura. So, may pang-spray ako sa basura. Parang di mangamoy. Although wala naman siyang amoy, kasi yung ginagamit kong garbage bag is yung ano, scented. Pinabibili kasi guys na scented na garbage bag. Para hindi nangangamoy sa loob ng truck. Una ka na, para ikaw naman magbukas. Pinagbuksan na kita kanina. Your turn. Ha! It's your turn. Hold your smile, sweeter than the best, sweetest time. Oh, she never tell. Oh, you do all the way, 'cause it's you. Manipis yung kabila niya, kapag makapal pa, di siya sabay-sabay magpalit. La 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 la. It's your smile, the face and lips that are best, the sweetest day. Okay, uwi na. So, balikan ko muna kayo. Drop ko muna itong aking papel. Ano nangyari doon? So, ako ay pauwi na. Uwian na muna. So ito kasi truck ko ay doon ko ginagarahe na sa bahay. O malapit sa bahay minsan. Pag may gagawin ako sa bahay, pero pagka wala, mayroon akong parking doon medyo malapit, nilalakad ko lang pauwi. So ako lang ay may dadaanan. Dahil sa parkingan ko
dito lang ako nagpa-park malapit sa bahay. So, nilalakad ko na lang to pa uwi. Baka bukas iuwi ko to sa bahay. Dito lang muna yung parada kasi may ginagawa yung neighbor ko doon. Yeah. Dito na ako sa aking parkingan. So ito yung Canad Inn. Ito yung Highway 59, La Jimujir. So in-idle ko lang muna siya para bumaba yung langis sa turbo para di masira. Kaya pagka may truck kayo or meron kayo sa akin na may turbo, huwag nyo muna papatayin, hayaan nyo muna sila mag cool down. So ito safe naman dito. And dito ko to pinapark pagka umuwi ako. Dati kasi sa bahay, but ang problema ko kasi lumulubog yung driveway ko. So sayang, inuuwi ko na lang siya pagka meron akong gagawin. So ito naman is truck parking. So yan, para na pumaparada dito yung bus. Bus may truck din dito sa kabila. So minsan may mga truck at saka trailer din dito pumaparada, kaya okay lang. So yun, at ingat-ingat po ang lahat. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na biyahe. At Monday na ako babalik. Ngayon is Thursday, then Friday, Saturday, Sunday, Monday. So 4 days off. So yun. At shoutout sa lahat. Ingat-ingat po lahat sa biyahe at sa araw-araw. Magpasalamat. At yun. At keep safe, ride safe, and samahan lagi ng dasal.